Sabay naman sa patuloy na pag-init ng panahon ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong Abril. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kung kailan pa naman lumalakas ang konsumo sa kuryente dahil sa umiinit na panahon, saka pa malaki ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco. 72 centavos per kilowatt-hour yan o katumbas ng 145 pesos na dagdag bayarin sa karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Ang pangunahing sanhi o dahilan ay ang pagtaas mula sa wholesale electricity spot market, bunsod ng mas manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid noong Marso. Kaya si Carmen hindi malaman kung saan pa kukuha ng dagdag budget. Baka nga sa electric pan lang dahil magdamag nakabukas. Ayon sa Meralco, umaabot na sa 13,200 megawatts ang peak demand o pangangailangan sa kuryente dito sa Luzon. Habang tumataas ang konsumo, tataas din daw ang buwan ng bayarin sa kuryente tulad ng mga negosyo kagaya nito na gumagamit ng mga cooling devices. Pag mga dogs, maano po yung mga nila, yung mga buhok, makapal, kaya kailangan may aircon po talaga. Wala naman tayong magawa kasi kailangan talaga nila ng aircon po. Para sa ilang grupo, maanumalya ang kontrata ng Meralco sa mga ilang binibilhan nito ng kuryente na kanila rin umanong pag-aari. May-ari yung Meralco sa mga dalawang planta na to. Mataas yung conflict of interest na tinatawag natin. Paano nila mai-ensure na yung binibenta nila na kuryente sa mga ordinaryong Pilipino ay fair and just? Kapag fully i-implement yung dalawang kontrata ng Meralco na pag-aari niya rin, ay magre-resulta sa mas mataas na presyo ng kuryente na pasan-pasan po nating mga electric consumers. Kung hindi po papapakinggan ang mga electric consumers ng ERC, kami po ay mauobliga na sampahan ng kaso ang Energy Regulatory Commission. Handa ang Energy Regulatory Commission sa anumang pagsisiyasat. Pero sabi nito, yung batas, hindi niya pinagbawal absolutely na kumuha sa isang affiliate company. Meron lang po siyang limitasyon. hanggang 50% ng pangangailangan ng limitasyon ayon sa batas. Sabi ng Meralco, walang pag-aaral na nagsasabing sumobra sila dyan. Yung transaction dun sa power plants na yon ay inaprubahan ni-review at inaprubahan ng Philippine Competition Commission. Ang tanging makakapagsabi kung meron talagang kamalian sa panig namin ay ang nagre-regulate sa amin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.